Sabi ng mga kaibigan ko, maswerte raw ako dahil mabait at mapagbigay ang daddy ko. Naikwento ko kasi sa aking best friend ang aking karanasan. Natutuwa sila, pero ako ay hindi, parang ang weird. Pero kalaunan ay nagustuhan ko rin, lalo na magaling si Ate Linsay. Sa ngayon at graduating na ako sa aking course. Maliit pa lang ako, hiwalay na sina daddy ay mommy. Nasa abroad si mommy at si daddy na ang nagpalaki sa akin. Na sa totoo lang ay mga yaya at katulong lang naman ang kasama. Si daddy hindi ko na mabilang ang babaeng nakarelasyon. Hindi ko alam kung karelasyon ba o binabayaran niya. Mga bata pa kasi at talagang magaganda ang nakikita ko na kasama ni daddy. Ang laki na pala ng anak mo. Mas mataas pa sa'yo, sabi ng isang babae na kasama na naman ni daddy. Nasa tansya ko mga nasa 20 hanggang 25 years old. Maganda at mukhang Koreana. Oo nga, kaya lang malamya, walang tigas. Hindi man lang nagmana sa akin. Sabi ni daddy sa kanyang kausap habang kumain kami ng almusal. Gusto ko nga sanang mabinyagan para hindi lilimbot-limbot, dagdag pa ni daddy. Napatingin na lang sa akin ang kausap niya at hindi na sumagot. Doon ko na umpisa. Nakilala si Ate Linsay. Bagong girlfriend siya ni daddy. Tita ang unang tawag ko sa kanya. Dahil siya lamang ang naging girlfriend ni daddy na tumagal, pero ang sabi niya ay ate na lang ang itawag ko sa kanya. Madalas na isinasama ni daddy si Ate Linsay sa bahay namin lalo na kapag may okasyon. Sa birthday mo, may regalo ako sa'yo. Sana magustuhan mo. Sabi ni daddy sa akin, ilang araw na lang kasi, birthday ko na. Natutuwa ako dahil iniisip ko na yung quotes niya ang ibibigay sa akin na matagal ko na sinabi sa kanya. Pero ayaw pa niya bigay sa akin dahil wala raw akong lisensya. Pero ngayon, ipinakita ko na kay daddy na may lisensya na ako. Dumating na ang aking birthday. Niyaya ko ang aking mga kaibigan na kumain sa labas ay konting shot. Pero ng gabi na tumawag si daddy sa akin, nagbilin ito na huwag akong magpagabi masyado saka yung regalo niya daw ay nasa bahay na. Hindi raw kasi siya uwi dahil sa business trip. Natuwa ako at nagpasalamat, excited ako na umuwi para makita ko ang regalo ni daddy. Mga 8 ng gabi nakauwi ako sa bahay. Medyo nalungkot lang ako dahil tahimik sa bahay. Doon ko naisip na wala pala si Nayaya. Pinagbakasyon pala ni daddy. Habang sa may pinto, ako, hinanap ko ang kotse ni daddy. Naisip ko na hindi pa rin ibinigay ni daddy ang hiling ko sa kanya. Sakto naman tumawag ni mommy sa akin para matin ako. Napaupo ako sa may sofa habang kausap ko si mommy. Medyo nagdrama nga ako noon at umiyak kay mommy. Dala na rin siguro ng nainom ko na alak. Pero habang kausap ko si mommy may nakita ako na isang sulat sa papel. Ang regalo ko sa'yo, nasa loob ng kwarto mo. Enjoy your birthday. Sabi sa sulat na alam ko na galing kay daddy. Agad akong tumakbo sa kwarto matapos ang usapan namin ni mommy. Pag open ko ng ilaw, may isang box na malaki sa loob ng kwarto ko. Nanlaki ang aking mga mata at tila biglang umiinit ang aking dugong. Buksan ko ang isang malaking box. Ate Linsay, anong ginagawa mo? Hindi ko na natapos ang aking sasabihin matapos na humarap sa akin ang napakagandang girlfriend ni daddy. Tanging isang ribbon na kulay pula ang nakabalot sa katawan. Kakaiba ang regalo ni daddy sa akin na hindi ko inaasahan. Sabi ng daddy mo, lilimbot-limbot ka, hindi naman pala, mas magaling ka pa nga sa daddy mo. Mga salita ni Ate Linsay habang ako ay lunod na sa bawat sandaling kasama ko ang regalo ni daddy. Tanghali na ako gumising ng kinabukasan dahil sa magdamag na pa-birthday ni daddy sa akin na lalo pang nagpasaya sa sakin nang iabot ni Ate Linsay ang susi ng kotse na hinihingi ko kay daddy. Simula noon madalas nang nangyayari iyon kapag wala si daddy at naiiwan si Ate Linsay sa bahay. Siguro alam naman ni daddy na iyon ang nangyayari. Kasi parang sinasadya talaga niyang papuntahin si Ate Linsay kapag may out of town siya. Hindi naman nagtagal may iba na naman girlfriend si daddy kaya lang may edad na. Si Ate Linsay naman hindi na nagpupunta sa bahay
Nakita ko muli siya makalipas ang ilang taon. Sa isang mall, binati niya ako at ipinakilala ang asawa niya at anak. Nakikita ko na masaya siya sa kanyang pamilya. Tinitingnan ko siya habang naglalakad papalayo sa akin. Habang naiisip ko ang mga nangyari noon na hindi ko naman pinagsisihan, sa ngayon ay naging bahagi na lamang ng aking buhay at karanasan na kinainitan ng aking barkada kapag ikinukwento ko sa kanila.